this kind of institution na meron palang church, may mga nagsiserve pala, pwede palang ganito. So, sa lugar namin, parang we are considered behind of many things. But praise God, kasi meron ganitong pagkakataon upang makita namin ang mas malawak na ministeryo. At natutuwa ako sa inyong mga mukha, sa inyong mga ngiti. Pinakwento sa atin ng aking wife, nasa ako doon last 2010, at parang po kami yung nagsisimba doon. Sabi niya, but we're surprised. Ano po, napakaraming nagsisimba at nag-serve din ako sa Kakrame. Ano po, nung last 2 years ago, before ako nasa district superintendent, parang ganito lang, dalawa. Yun po, at mahirap pang mapuno. Dahil yun sa kabutihan ng Panginoon at katapatan ninyo sa paglilingkod. Can we pray? Lord, we offer to you this message, Panginoon, and may the words of your servant's mouth and the meditation of his heart be pleasing and acceptable to you, Panginoon, as we encounter you and as we listen to your word this morning. In Jesus' name, amen and amen. Pakikita ko yung katabi sa inyo, Happy New Year. Parang bigla kayo seryoso yan. Paki-appreciate ko yung katabi mo pag-isabi. Ang ganda mo naman ngayon. Ang pogi mo naman ngayon. Kaya, bihira lang po na nakarinig ng ganyan. Kaya, samantalahin na po natin. Alam mo, I am so blessed dun sa kanta kanina. Sabi niya, only God can move mountains. Only God is the power. Only God. Kung ano man ang narating ng public, kung ano man ang narating ng buhay natin, is not because of us, but because of who He is. Because of God. Today, let's talk about baptism. Dahil ito ang araw ng pagbabautismo ni Jesus Christ. Ano ang bautismo? But before that, I want to share the 3 I's of baptism. Ano ang bautismo? Paano natin isinasabuhay ang ating bautismo? Ang bautismo ay simula ng paglalakbay ng isang Kristiyano. Hindi po ito katapusan ng paglalakbay. The majority of our churches, and even as sometimes, after baptism, Pastor, gusto kong magbinyag, ganito po. Pagkatapos ng baptism, Pastor, magpapakasal na po ako. Ano ba yung isa? Pagkatapos ng kasal, libing. Three times na pumasok sa church. But ang baptism ay simula lamang ng paglalakbay ng Kristiyano. Ito ay isa sa 2 sakramento. Tayo bilang mga evangelical churches, na naglalarawan ng ating pagtanggap sa ating Diyos at yung pagtanggap ng Diyos sa atin. Sa ating teksto, makikita natin, sabi niya, sa Tagalog, nananabik ang mga tao sa Messiah. Ano po, yun yung opening statement niya sa Luke 3, 15 to 17 or 21 to 15 to 17. Nananabik ang mga tao. Bakit? Nananabik. Kung makikita natin the last readings po natin, makikita natin kung paano nag-ministry si John the Baptist as he prepares the way for the coming of Jesus Christ. At ang sabi niya, repent and be baptized. At lumapit yung mga tao sa kanya, kami anong gagawin namin? Kami, ano ang dapat namin gawin? Magsisi kayo, talikuran ang kasalanan ninyo, at maglingkod kayo sa Panginoon. Lumapit ang mga military, ano yung gagawin natin? Huwag ninyong dadayain ang iba, magkondento kayo sa inyo. Lumapit yung mga Pariseo, kami, ano ang gagawin natin? Huwag ninyong ibaba ang inyong mga kapwa. Sa panahon ni Juan, sabik na sabik ang mga tao sa pagpagligtas. At nung dumating si Juan, nakita nila yung ministry ni Juan, akala na, ito na yung hinihintay natin. Bakit? During the time of Jesus Christ, makikita natin that there is hunger for liberation, hunger for love, hunger for acceptance. Yung mga tao, dahil sila ay under the Roman Empire, kawawa yung mga Hudyo. Sila ay nahihirapan. Siguro may nakarating na ba dito nung panahon ko ng Kastila? Nakapag-witness? Pag-itaas mo yung kanang kamay? Huwag na kayong mahiya. Alam mo mga tayo, siguro, panahon ng Kastila, yung tipong kawawang mga Pilipino, slave tayo, ang master natin is taga-ibang bansa. Seems to maybe, dun sa panahon ng Jesus Christ, and they want freedom.
They want liberation. More than the physical liberation, but even within themselves, there is something that they are hungry for. Parang gutom na sila at gusto nila maranasan yung pagliligtas, pag-ibig ng tagapagligtas na ipinangako ng Old Testament. Ang akala nila sumagot sa sabi ni Juan, hindi pa. Naghahanda lang ako. Darating ang tagapagligtas, ang totoong Messiah. And I am not worthy, even worthy, na magtanggal ng kanyang sandalyas. Yung makikita natin, yung Juan na napakabanal, Juan na parang, hindi si Bishop Juan ko, kilala niyo po dito. Ano ba si John the Baptist na nakakatan niya, pero sabi niya, hindi pa, I am not even worthy to untie yung sandalyas niya. At darating siya, ito na nga. And during that time, nakita natin kung paano, nabautismuhan na si Jesus Christ. And the dove, the Spirit of the Lord through a dove, descended upon him, and the voice saying, "This is my Son, whom I love." Dito, parang sinabi niya, dineclare niya, at sinabi niya kung sino si Jesus na iniibig ko, kinalulutan ko. This morning, I want to talk about the three kinds of baptism. First is identity. Pag-isabi sa katabi mo, identity. Identity. Pagkakakilanlan o pagkatao, it's a mark of our identity as Christian. Ang baptism is considered as our identity. Nung nabautismuhan si Jesus, nagsalita ng mabuhay sa lansa, ikaw ang minamahal kong anak. It's a declaration of the identity of Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Anak ng Diyos. Ang Diyos ang tagapagligtas na lubos kong kinalugdan. This is the identity of Jesus. At yung identity ng everyone or ng sino man na tumanggap sa bautismo. Kung tumanggap tayo ng baptism, nung tayo ay nabinyagan, binatihan tayo ng Panginoon. Nasabi niya, ikaw ang anak ko at ang labis kong kinalugdan. So through baptism, we receive the identity and the mark of being a child of God. If we realize that our identity is in Christ, we will be liberated from the slavery of sinfulness, pride, arrogance, and any evil acts. Pag tinanggap natin yung bautismo, mapapalaya tayo sa anumang kasalanan at kasamaan dahil sa pagkakakilanlan at pagkatao natin ay nakaugat lamang kay Kristo. And through baptism, nangyayari through baptism. Ang bautismo ay nagbibigay ng isang bagong pagkakakilanlan sa mga tao at isang bagong mapagmahal na ugnayan sa tatlong nag-iisang Diyos. Kaya yung baptism natin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, kung saan tayo ay nabibigyan ng bagong pagkakakilanlan, bagong pangalan, bagong pagkatao. Kapag ang isang tao ay nabautismuhan, siya ay dapat tumalikod sa kasalanan, tungo sa Diyos. Pag tayo ay nabinyagan, tayo ay tumatalikod sa kasalanan sa mga gawain sa ating buhay mismo at humaharap sa Panginoon. It's a 180 degrees turning pag-ikot at pagtalikod sa kasalanan. Baptism is a transition from a sinful man into a righteous man. From a man of darkness into a man of light. Through baptism, God receives us in His kingdom and we receive Him in our hearts. Dahil tayo ay tumanggap ng bautismo, nakikita dapat yung identity na yun sa buhay natin. Ang tanong, lahat po ba tayo na bautismo na? Amen? Parang yung iba, bautismo kaya. Ano po, this time, let us remember our baptism. Ano po, ang identity natin that being a child of God, being a Christian. Maalala po nung minsan, pumunta kami sa Cebu. Ano po, habang nagsasalita ako, Tagalog, at may nagsabi, tanong sa atin, taga-Isabela ka ba? Or parang sinasabi niya, Ilocano ka ba? Sabi ko, oo. Although hindi po talaga ako Ilocano po, ang father ko is Indian. Kaya makikita niyo po yung identity ko, isa po akong IP, ipinanganak na pagod.
Ano ba? At isa po ako, iba na from Cagayan. So, may nagtanong sa akin, Ilocano ka ba? At sabi ko, oo, uray siya po yung Ilocano. So, sa magsasalita ko, nakita niya yung identity ko bilang isa galing sa Norte. And sometimes our words reflects who we are. Even pag makikita mo yung mga nagsasalita, taga-Bisaya ko siguro, taga-Mountain Province siguro. Even yung features, yung itsura pa lang, ay taga-Kwanto. Makikita mo na agad-agad ay taga-ganito to. So, yung physical appearance, the way we talk, makikita kung sino tayo. The question is, yung identity ba na nireceive natin kay Jesus Christ, being a child of God, nakikita sa salita natin, sa isip natin, sa puso natin, or ibang identity yung nakikita. Pakitignan ko yung katabi mo. Anong nakikita niyong identity? Identity ni Kristo? Or ibang Kristo? Ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? Sabi ng Diyos, ito ang ating anak na lubos kong kinalulugdan. Yung tipong sabi niya, ito si Jesus Christ, naputuwa ko sa Kanya. Bakit? Yung identity ko lang sa Kanya, nakikita ko. Yung kapakumbabaan, yung pag-ibig, yung kung sino ako bilang gusto. Ang buhay pa natin, masasabi din kaya ng Diyos sa atin, ito ang anak kong labis kong kinalulugdan. Nagiging reflection ba ni Kristo ang buhay natin, yung kapakumbabaan niya, yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya, yung pagliligtas niya? Makikita natin yung identity na yan sa buhay natin bilang isang Kristiyan. Second, initiation. Pag-isabi sa katabi mo, initiation. Alam na po natin sa kurang initiation, ano? No, it's a public declaration of our allegiance to Jesus Christ. So, yung paano ka pumasok sa isang organisasyon, mayroong initiation. Pag-apply sa AFP, may initiation. Dumaan ako sa initiation, ako po ay isang frustrated chaplain ng PNP. Twice po akong nag-apply. Ano po, dumaan ako sa maraming test. Ano po, feeling ko, pang-fabek talaga ako. Ano pa nang sinasabi? Siguro hindi ko worthy na pupasok dito. At alam niyo po, nung nag-apply ako, parang nawala ako sa church. Pinatawag na lang ako sa conference namin, uwi ka na, bakit ka mag-aawol or i-disciplinary action ka namin na biglang mag-aawol. Ano po, dahil hindi na ako nagpapakita at nagre-report sa conference namin. Pero nung umuwi ako, nag-attend ako ng conference namin, dahil lang pinatawag ako, wala pa akong balak mag-attend. But in 3 days ng conference of the last day, nagbago ang buhay ko. I was appointed as district superintendent and the youngest DS. Ano po, nag-busy siya, sabi ko, Lord, ayaw mo akong mag-chaplain, gusto mo akong mag-DS, chaplain na lang ulit. Pero yun yung public declaration natin that we have both. Ano po, ang bautismo ay isang sakramento at ang sakramento ay galing sa salitang sakramento, oath or vow. Nung pumasok ko sa pagpapastor ko, ang sabi ko, ito yung oath, Lord, ang vow ko sa iyo, I will obey you, I will follow you, no matter what. I-assign man ako sa iba't ibang local churches, gusto ko sa chaplain. Hindi ko gano'n. I-assign man ako sa local churches different, ipadala ko na kung saan. I will obey and I will follow you. And this oath is sacred. Hindi dapat binabalik. Sa atin, especially sa mga military personnel, napakabigat po ng oath natin. Yung allegiance natin, ano po, yung loyalty natin bilang isang mga uniform personnel. And our loyalty is not sa mga tao, sa kung sino at anuman, kundi yung allegiance at loyalty natin sa Constitution. Di po ba? Sa mga military. But tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay loyal and accountable. Hindi sa kanino at sinuman, kundi sa Diyos na tumawag sa atin. Sa ating baptismal vows, of course, sa United Methodist Church, may mga tanong. Ano po, tinatanong yung binabautisman and even yung parents na binabautismahan. Sabi niya mga ito yung tanong ng pastor. Sa inyong pagdala sa batang ito na mababautisman or tayo mismo pagkamalaki na, ito yung tanong sa kanila na tatanggap ng bautismo, ipinapahayag ba ninyo ang inyong pananampalataya? Pananampalataya is an oath. Ano po, na ikaw ay mabubuhay para kay Kristo.
at tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas, ano ang sasagot ng mabibinyagan? Opo. Ang pangalawang tanong, of course, marami daw itong dalawang tanong lang. Sa ngalan ng Diyos, tatalikuran niyo ba lahat ng klase ng kaparaanan ng spiritual at kasamaan dito sa lupa at inyong ipagtatapat at tatalikuran ang inyong mga kasalanan? Tumatanggap pa rin? Opo. Ano po? Tinatalikuran namin. Yun yung sagot ng mga magulang at mabawagsman. Tinatanggap ba ninyo ang kalayaan at kapangyanan at mula sa upang inyong kamuhian ang lahat ng uri ng kasamaan, kawalang hustisya, kalupitan at anumang pamaraan? So through baptism, nade-develop yung oath, yung covenant between God and the person who receives baptism. Even yung mga parents niya, na parang, Lord, ito yung buhay namin galing sa iyo. Hindi lang kami mamatahan, but of course, ito yung initiation namin sa pagpasok namin sa Christian world. Kaya sinasabi natin after baptism, after dedication, welcome to the Christian world. Bakit? Pagpasok sa Kristiyanong pamumuhay. Makikita natin sa mga tanong at sagot nito kung paano natin i-declare ang katapatan natin sa Panginoong Jesus at pagkamuhi natin sa kasalanan at kasamaan. And as we declare our allegiance to Christ, atin i-declare ang pagkamuhi sa kasalanan at kasamaan. As we declare our allegiance to Christ and receive His power, we also denouncing the power of evil in our lives. Sa bautismo, we are publicly manifesting the phrase, Lord, you are my God. You alone, only my only God. Siya lang at wala nang iba. Ang tanong, ano yung implication ng phrase na Jesus is Lord of all? Dahil tayo ay pumasok sa sagradong oath at vow na ito, isang pamuhay natin yung batas kung saan tayo pumasok. Yung rules kung saan tayo pumasok. Yung batas ng Panginoon. Kung sa mga military, di ba, pag once na pumasok ka sa uniform personnel at pumasok ka sa covenant na yun, kahit buhay, kayang ialay para sa paglilingkod at para sa bansa. Bilang Kristiyano na pumasok sa pamamagitan ng bautismo sa Christian life, sinasabi natin, Lord, here is my life. From now on, hindi ko pag-aaral mo. And help me to be faithful to you until the end. And I will obey all your commandments. Initiation. Third, inauguration. Pag sabi inauguration, parang inaantok na po kayo. Nag-travel po kami from Isabela to Baguio, ilang araw dito, tapos magsesermon na ako ng 5 minutes, parang hindi naman po ako. Kaya naman po natin hanggang 12 na po. Third, inauguration of God's kingdom. The beginning of mission. Ang baptism ni Jesus Christ after ng kanyang pagkabautismo, nagsimula na siya sa kanyang mission. Tayo din sa pagtanggap ng binyag o bautismo, nagsisimula ang mission. Nung meron na tayong awareness na tinanggap natin si Jesus Christ at nabubuhay tayo sa Kanya, tayo ay may kaakibat na responsibilidad. Look at the ministry of Jesus after baptism. That's the time na dumanas na siya ng tukso. That's the time na lumapat na siya. That's the time na tinawag niya ng kanyang mga alagad. Ang ating bautismo ay kasimula ng ating paglalakbay bilang isang Kristiyano, paulit-ulit kong sinasabi. At sa ating paglalakbay, ipinapakita natin ang pagsunod at pagiging tapat na disipulo. Mga kapatid, ang bautismo ay may kaakibat na paghayo. Pag sabi sa katabi mo, paghayo. Hindi lang tayo basta namarkahan. Ikaw ang anak kong kinalulugdan ko. Hindi lang basta tayo tinanggap sa community, dumaan sa initiation, bagkus after that, tayo inihahayo upang ibahagi ang mabuting balita at ilapit ang mga tao kay Kristo. Kung mapapansin niyo po yung ating worship service ng ating liturgy, merong entrance, processional, at merong recessional, at merong benediction. Sabi niya, as we come to worship you, as we gather to worship God, to listen, to be refreshed, to be empowered by His Word, we will go sa ating paghayo at ibahagi ang mabuting balita. Nagsimula ang kanyang misyon. Ano yung misyon ni Jesus Christ? Ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, ipahayag sa mga bihag na sila inalaya,
ang mga bulag ay nakakita, bigyan ng kaluwagan at sinisiil at ipahayag ang pagliligtas ng Panginoon mula sa lupas ko. Ang bautismo ay simula ng ating pagmimisyon. Isang pribilegyo ito at hindi ito basta responsibilidad ng pagiging anak ng Diyos. Hindi lang puro sabi natin, Lord, I was empowered, I was inspired, I am blessed by your presence. Ang tanong, pagkatapos ko niya, anong susunod? Baptism is the beginning of a new journey. Beginning ng pag-establish ng kingdom ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Kaharian na kung saan maghahari ang justisya, respeto, pagkakaisa, pag-ibig sa bawat tao. At as a church, as a community of faith, yun yung kailangan natin tantayin. This morning, in this celebration of Christ's baptism, we are encouraged to remember our baptism. Alalahanin natin yung pagkabinyag natin bilang isang Kristiyano. The time na nireceive natin yung identity natin bilang isang Kristiyano. The time na nireceive natin at dineclare ng Diyos na ikaw ang anak ko at inalulugdan ko. Let us remember the time na tayo ay pumasok sa Christian community. Let us remember the time na tayo ay dumaan sa initiation na tinanggap natin ang power ng Panginoon at tinalikuran natin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. As we celebrate this Sunday, the Baptism of the Lord Sunday, let us inaugurate yung building ng kingdom. Begin establishing. Of course, tayo nag-establish na. Let us continue sa ating pag-mission bilang isang Kristiyano. Ang tanong ko sa atin na, itong community na po ba ito, maliban po sa mga mission natin inside of this camp, do we have mission outside? Para i-reach ang mga taong nangangailangan. Para i-reach ang mga tao na kung saan nangangailangan ng tulong, kalinga, respeto, pagtanggap, kaligtasan. Bilang isang iglesia, as we celebrate this Sunday, and as we remember our baptism, let us remember that we were called by God to worship, to glorify Him as our Lord, and God is commissioning us to go and make disciples of all nations. In Jesus' name, Amen.